Okay, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. The kingdom of heaven is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. Amen. So sabi po ng salita ng Panginoon, Matthew 10:7 and 8, naparito ang Panginoon upang buhayin ang mga patay, pagalingin ang may karamdaman, pagalingin ang mga may sakit. Freely have received, freely give. So sa umaga pong ito, samahan niyo po ako as we declare, no, yung confession of the blood, no, samahan niyo po ako, no, sa pagbigkas po natin sa umagang ito, no, in the name of Jesus, hallelujah. Sige po, sama-sama po natin deklarahan, no, ang dugo ng ating Panginoong Yesus kung ano po ba ang ginawa niya para sa atin. Sabi niya po dito, personal na nagpapatotoo ako sa kaaway tungkol sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na ginagawa ng dugo ni Jesus para sa akin. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng dyablo. Hallelujah to the King. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa lahat kong kasalanan. Hallelujah. Just receive it right now in the name of Jesus. Ang dugo ni Jesus na anak ng Diyos ay patuloy akong nililinis sa lahat ng aking kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala at ginawang matuwid parang hindi nagkasala kahit konti man lang. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at inawalay para sa Diyos. Ang aking katawan ng templo ng banal na Espiritu ay tinubos, nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang aking kaaway ay wala ng lugar sa aking buhay, walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y malayang nakakapasok sa dakong kabanal-banalang ng Diyos. Hallelujah to the King. Let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify your name, O God. Ama, kami nagpapasalamat sa umagang ito as we declare your goodness, as we declare your word, Lord, ang maghahari, ang mangunguna. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom, Lord, wisdom and knowledge, understanding, Lord, to share your word. At inaangkin po namin, Panginoon, nakasama ka namin sa lugar na to. Ang iyong presensya, Ama, ang aming kasama. Ang iyong mga anghel, Panginoon, ang aming dinideklara na patuloy na mangungusap sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Ama, ang siyang makakasama namin at masusumpungan sa umagang ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. So, God is good, now and forever. Ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. So, sa umaga pong ito, no, akin pong bibigay ng word, no, sa umagang ito, no, pinamagatan ko po yung doing the right thing. Paggawa ng tamang bagay. So, marami po sa bawat isa sa atin, no, sometimes meron tayong mga bagay na ginagawa, no, kapag hindi po kalooban ng Panginoon ng mga bagay na yan, ay nagkakaroon po ng mga nakikita natin yung mga conflicts, no? But salamat sa bugtong na anak ng ating Diyos na ibinigay niya, sinugo niya sa atin, no? Salamat sa kanyang banal na Espiritu na nagiging kasama, nagiging katuwang po natin siya upang gawin ang mga bagay na nararapat ayon sa kalooban ng Ama. Doing the right thing, paggawa ng tamang bagay. So dito po, gusto ko pong bigyan ng sa isa sa mga dalawa pong Bible character, no? Ang gusto ko pong ibigay sa umagang ito, ang kasaysayan po ng pagsilang ni Moses. Sa Exodus chapter 2, makikita po natin doon kung papaano, no, na nung namatay na po, no, yung mga si Joseph, at nakita po natin doon, no, nagbago po, no, ang gobyerno, at dumating po sa pagkakataon ng panahon na yon, no, dahil nga po sa pagdami po ng mga Israelita, no, ng mga Hebreo at Hebreya sa panahon na yon. So nagutos po ang Pharaoh, no, na patayin ang mga batang lalaki na isisilang, at inutos niya po ito sa mga manghihilot, no, nagpapaanak sa mga Hebreo at that time. At isa po sa mga inutos ng Pharaoh, no, patayin nga po ang mga batang sanggol na lalaki. At makikita po natin doon, no, doon pa lamang makikita natin doon yung pagsunod, no, yung tamang paggawa ng mga
nung mga manghihilot, no? At to make the story short, makikita po natin doon na hindi sinunod, no? Kung ano man yung gusto ng pero na gawin sa mga batang lalaki that time. At makikita natin doon, no? Yung isang tamang gawain na ginawa, no? Ng mga nagpapaanak that time. At makikita natin sa mga susunod na chapter, no? Kung paano napunta si Moses, no? Sa palasyo, no? At makikita po natin doon kung ano yung kalooban ng Panginoon. Isang bagay ang nailagay sa puso ko, no, yung mga that time yung mga manghihilot, ginawa nila yung napakabuti, napakainam, no, na desisyon, no, para buhayin, no, ang isang sanggol na siyang magdi-deliver, no, sa mga Israelites sa pagkakaalipin. At pangalawa po sa mga gusto ko sa mga Bible character na isa po sa mga nabasa ko, no, about kay Zacchaeus, no. Alam naman po natin kung sino si Zacchaeus, no. Isa sa mga maniningil ng buwis, no. At pag sinabing maniningil ng buwis, naroroon yung pagnanasa, no, yung gahaman, no, yung sa pera, no. At nung sa Luke chapter 19, makikita natin doon nung babalitaan niya na ang ating Panginoong Yesus ay daraan doon sa kanilang lugar. Napakaganda ang response po ni Zacchaeus, no? Yung tamang desisyon, yung tamang gawa na ginawa niya, ay gusto niyang makita ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, no, makikita natin doon sa kanyang kaliitan na personality, no, napakaliit niyang tao, gumawa siya ng paraan para maabot, para makita niya, no, mapansin siya ni Jesus. At alam niyo po ang ginawa niya doon sa Luke chapter 19, no? Sabi nga po doon, siya ay umakyat sa isang puno, no? Sa isang puno. At doon po ay nakita siya ng ating Panginoong Yesus, no? At napakaganda. Dahil sa dinami-dami ng mga tao na dapat mapapansin doon, bakit isang tao pa na kung titingnan mo yung kanyang background ay hindi maganda. Pero makikita natin doon, no, yung puso, no, yung tamang desisyon ni Zacchaeus, no? Hindi siya nagkamali. Kaya nga ano po sabi ng ating Panginoong Yesus doon? Ang sabi niya doon, Zacchaeus, sabi niya, ako ay pupunta sa iyong tahanan. At nung makausap na po siya ng ating Panginoon, ano po na sabi niya? Lahat daw po ng kanyang mga nakuhang mga salapi ay ibabalik niya sa mga dukha. So ito po ay napakagandang bagay na ginawa niya. At naniniwala po ako, no, bawat isa po sa atin, no, kapag, sabi nga po, kapag ang Panginoon ang siyang nangusap sa puso ng bawat isa sa atin, kapag po ang Panginoon ang siyang nagdirect ng buhay natin, makikita po natin doon ng lahat ng ating gagawin ay hindi kailanman magbabago at hindi kailanman, no, ang bawat isa sa atin ay mapapahama. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, sabi niya po dito, so do not fear, so I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kapag po gumawa tayo ng isang bagay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Panginoon po ang mag-aayos ng lahat. Amen. Hallelujah. Kapag po ang salita ng Diyos, no, ay nailagay po sa puso at isipan ng lahat ng mga mananampalataya, naniniwala po ako, there is power in the Word of God. Amen. At makikita po natin yan. Palalakasin po tayo ng Panginoon at sasamahan po tayo ng Lord sa anumang journey ng ating gagawin ayon sa kalooban ng Panginoon. So sabi po dito, dalawang bagay po ang gusto kong ibigay na dalawang verses po, no? At when it comes sa faith, no, and belief, no? Ano ba ang pagkakaiba ng pananampalataya at paniniwala, no? Ang dalawang scriptures na pwedeng paghambingin sa salita na mababasa natin po sa King James Version po, no, ng faith and belief, no? Ito pong mga verses na to, no, babasahin ko po. At naniniwala po ako na meron pong ibibigay na revelation ng Panginoon about faith and belief. Sabi po dito, faith and belief are not the same. Ang pananampalataya at paniniwala ay hindi daw po pareho, no? Sa Matthew chapter 17 verse 20, ang sabi po dito, and Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall unto his mountain remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you. Gusto ko po siyang basahin sa Tagalog 17, Matthew 17:20. So sabi niya po dito, sumagot siya, dahil sa kaliitan ng iyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ay inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon
no? Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that he believed. Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, lahat po ng bagay na imposible ay kayang gawin ng posible ng Diyos. So dito po, makikita po natin, no? Binigyan po tayo, sabi niya dito, ang Diyos po ay binigyan tayo ng measure o panukala ayon sa ating pananampalataya. Faith, sabi niya dito, kailangan nating paniwalaan sa pamamagitan ng ating mga sarili. So dito po pumapasok na po sa atin, no? Sabi nga po, choosing our life, choosing our battles in life. So tayo po ang pipili nun, no? Bagamat merong mga desisyon tayong ginagawa sa buhay natin, no? Tao pa din po ang magdidesisyon yon. Pero po, ang Diyos po, tao ang nagpaplano, pero ang Panginoon po ang magpapatupad ng lahat ng yon ayon sa kanyang kalooban. So dito po makikita natin ang laking factor po ng ating pananampalataya when it comes sa mga bagay na ginagawa natin na tama sa harapan ng Panginoon. At makikita po natin dito sa mga pag-aaral po natin, ano ba ang pananampalataya na inilagay ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi niya dito, kailangan lang po nating paniwalaan na kaya po natin ang mga bagay na imposible na gawin nating posible sa lahat ng mga bagay, sa lahat na pinaniniwalaan natin according po, no, sa salita ng Panginoon. Our biggest battles are not with faith. Ang ating daw pong laban o ang ating mga battles ay hindi daw po yung pananampalataya natin, kundi daw po yung out of belief, yung mga unbelief natin, yung maling paniniwala po natin. Amen. Kaya nga po, napakahalaga po sa bilang isang mananampalataya, when we accept as Lord and Savior ng buhay po natin ang Panginoon. Nung last preaching ko po, napakahalaga po ng role ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen. Sinasabi natin, no, the Holy Spirit is a gift from God, no? And even our faith. Kaya nga po, napakahalaga po nung ating communication through our prayer sa Panginoon, no? Napakahalaga po sa harapan ng Panginoon ang pagbabasa ng salita ng Diyos kung saan nakikilala mo siya at doon po pumapasok, no? Sinasabi ng Panginoon through the Word of God, no? Tinuturuan niya tayo, no? na gumawa ng mga bagay na tama sa harapan po ng ating Panginoon. Ano ba ang kahulugan ng faith? No? At alam ko po, no, bawat isa po sa atin may kani-kaniyang mga kahulugan ang pananampalataya sa atin. Sabi niya dito, faith, belief, trust, confidence, fidelity, or faithfulness. Sabi niya dito, ang pananampalataya daw po ay isang paniniwala, kailangan mong paniwalaan, kailangan kang magtiwala, kailangan meron kang kumpiyansa doon sa isang bagay na pinaniniwalaan mo. Pag sinabing confidence, tiwala ka doon sa pinaniniwalaan mo na nililid ng Lord sa iyo, na sa pamamagitan ng katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Faith is always received from God. Ang pananampalataya po, yan po ay nagmula, na-receive po natin yan sa ating Panginoong Jesus. And never generated by us. Ang pananampalataya daw po natin ay ito ay regalo mula sa Diyos at hindi daw po ito ginawa lamang ng tao. No? And sabi niya dito, pag sinabing generated, ito ay nabuo, binuo kung sino pa man. Ang pananampalataya po, ito po ay nanggaling po sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus. At dito po makikita natin dito sa Book of Exodus chapter 3:14. Ang sabi niya po dito, God said to Moses, I am who I am. The name that expresses character as the dependable. No, makikita po natin kung papaano po, no, kinilala ni Moses yung Diyos na sinasamba niya, yung Diyos niya pinaniniwalaan niya, yung Diyos na sinusundan niya, no? Ano man yung mga karakter, yung pagkatao ng Diyos na sinusundan niya sa kanyang buhay. At siya po, no, sabi niya doon, siya ay nag-depend, no? Nag-depend dahil alam niya at the end ng kanyang journey, ng kanyang buhay, no, sasamahan siya ng Panginoon. At itong maganda, no, mahahasahan po natin ang Diyos sa anumang bagay na gagawin natin, basta po ito ay kalooban ng Panginoon, huwag po tayong mangamba, huwag tayong matakot. Alam natin, nakasama po natin ang ating Panginoon. Sabi niya dito, no, the name that expresses character as dependable and faithful, God who desires the full trust of His people. Ito po yung hinihingi ng Panginoon sa atin, no? Napakadali pong gumawa ng isang bagay
no, na ayon po sa sarili natin. No? Kaya nga po ngayon, no, ngayon nasa atin na po ang ating Panginoong Yesus. Lahat ng mga ginagawa natin, nagiging aware po ang bawat isa. No, nagiging aware po tayo sa lahat ng lating hakbang, lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga po, di ba, ang sinasabi ng Panginoon, kailangan nandoon yung intact, no? Yung pananalangin mo sa Panginoon, yung paggabay niya sa iyo, yung banal na spirito na nag-lead sa iyo para gawin ang mga bagay na tama ayon sa kalooban ng Ama. Hallelujah! Sabi niya, Ephesians chapter 2, 8-9, "For by grace you have been saved by faith." So sabi niya dito, sa pamamagitan daw po ng biyaya, no, tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And not of yourself. It is the gift from God. No, hindi daw po sa ating mga sarili. Ito po ay kaloob mula sa Diyos. No, kaya nga po, kapag tinanggap mo ang Panginoon, Lord, no, pag sinabing Lord, honor, no, kapag ang Panginoon tinanggap mo siya sa buhay mo, no, nandun na po yung penetration, no, nag-penetrate na siya. Kaya nga, di ba, ang sabi doon, hindi na yung sarili mo, no, ang mapangyayari, kundi kung ano yung kalooban niya para sa atin. No, kaya nga po napakahalaga sa atin in this generation, sa generation na to, napakahalaga ng role na banal na spirito, no, sa buhay natin. Sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga gagawin natin, kailangan po yan, no, isinasangguni po natin at kailangan po natin matutuhan kung paano po siya mag-take over, mag-take charge sa buhay natin. At kapag po, hallelujah, kapag ang buhay natin ay inilagak po natin sa banal na spirito, hallelujah, hindi po tayo magkakamali. Hallelujah to the King. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin, that He will never leave us nor forsake us. Galatians chapter 5, 22-25. So gusto ko po siyang basahin, no? Galatians chapter 5. Ano po ba, no, ang sinasabi ng verse na to? Thank you, Lord. Hallelujah. Naniniwala po ako, no, ang Diyos po ay gumagawa ng mga bagay, no, na mabuti sa bawat isa sa atin. At naniniwala po ako, no, na hanggat nasa kamay po tayo ng Panginoon, wala po tayong dapat ipangamba. Amen. Hallelujah. Galatians chapter 5, 22-25. So, Tagalog po yung aking babasahin at samahan niyo na lang po ako. No, sabi niya dito, 5:22-25. "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan." 23, "Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi niya dito, ang likas nilang pagkatao, kasama ng masamang pita nito. 5, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. 26, o huwag tayong maging palaaway, at sabi niya dito, maging mainggiting. So, ito daw po yung bunga, no? Yung bunga ng banal na spirito na nagiging kasama natin. Kaya nga po, through the Holy Spirit, doon po nabubuo yung pagkatao ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. Hindi na po natin siya kasama physically dito. Pero meron po siyang isinugo sa atin, no? No, sa pag-akyat niya po, no, sa langit, no, meron siyang iniwan dito na siya nagiging kasama natin. At ito po yung bunga ng banal na spirito. Ito po yung nandoon yung katyagaan, kapayapaan, no, sabi niya dito, kabutihan, no, katapatan po ng bawat isa. Ito po ang inililid po ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya dito, faith is always, sabi niya dito, faith is a measure given by God. No, ang pananampalataya ay may panukala na ibinigay ang Diyos para sa atin. No, ang sabi niya dito, na ito po ay makikita natin dito, no, kailangan natin ma-encourage, no? Hikayatin kung ano yung paniniwala, kung ano yung inilagay ng Lord sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, faith is a substance that we cannot see but we believe. Ang pananampalataya po, hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mong mangyayari. Bakit? Through the fire of the Holy Spirit na nasa puso ng bawat isa sa atin, na siyang nagbibigay, no, ng wisdom, nagbibigay
dumating sa ating bayan. At naniniwala po ako na through the joy of the Lord, through the strength of God, ay ito po ay nagkakaroon po ng kapayapaan sa ating mga buhay. At dito po, sabi niya dito, faith is always gift from God. Ang pananampalataya ay regalo po mula sa Diyos. Amen! Hallelujah! At ang sabi niya kanina, hindi po ito ginawa lamang ng tao. Ito po ay regalo mula sa Diyos. Ang sabi niya dito, and never something that can be produced by people. At hindi daw po ito kayang likahin ng isang tao. Kundi ito po ay manggagaling po sa lahat ng tumanggap, sa lahat ng mga kumilala sa Kanya. Sino po to? Lahat ng mga believers, sa kanilang mga tahanan ngayon. Lahat po ng mga believers, lahat ng mga mananampalataya na tinutukoy, nagkaroon ng pananampalataya mula sa Diyos. Sabihin po natin ngayon, Amen, I receive in the name of Jesus. Hallelujah. Faith is for the believer. Ang pananampalataya po ay para sa mga mananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya ikaw kapatid ngayon sa iyong tahanan, napakapalad mo. You have an authority to rule, to reign, sa lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. At kailangan lang po natin panghawakan. Kailangan po natin paniwalaan na ang Diyos ay nasa sa atin. Ang sabi niya dito, faith is for the believer. God's divine, yung banal na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Actually po, preaching in the kingdom, ito po ay isa sa mga natutuhan po natin sa kaharian ng Diyos. Bawal ang hindi nagpapatawad. Sa kaharian ng Diyos, nandun po yung katuwiran at kabanalan ayon po sa dinisenyo ng Diyos para sa atin. And sabi niya dito, makikita po natin dito, sabi niya dito, God's divine persuasion, sabi niya dito, and distinct, ito po ay makikita na from human belief, ang tao po, meron po siyang magkaiba po yung kanilang paniniwala when it comes sa mga bagay na to. Kaya nga po, napakahirap po sa mga believers at unbelievers kung ano man po yung mga pinaniniwalaan natin. Minsan nananalangin tayo at nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. Kung minsan yung mga binabahagi na natin ng salita ng Diyos, hindi nila kayang unawain kung ano yung mga bagay na sinasabi natin. Parang ganito siya, kung kailan ka nagbibigay, doon ka mas lalong bibigyan, At sa mga tao po na first time na makakarinig nito, iisip nila paano 'yon, Kaya nga po doon pa lang makikita natin ang pagkakaiba between believers and unbelievers. Tayo po kasi, dahil nga po yun po yung pagkatao ng Panginoon. Kung kailan ka nagbibigay, doon ka lalong mas bibigyan ng Panginoon. So doon po makikita natin dito, sa book of Samuel chapter 7 verse 34, to 40, and then jump po tayo sa 45, 1 Samuel chapter 17. Makikita po natin dito, sa laban po ni David and Goliath. Makikita po natin dito kung gaano katapang, gaano yung strength na nagmumula, yung power ni David, At makikita natin doon sa physical pa lamang po, makikita natin dito doon ang malaking pagkakaiba, lalaban ka sa ilang taas ng kalaban mo at ikaw mismo, na bata, ay talagang makikipagdigma, makikipaglaban, sa isang tao physical na alam mo na hindi ka mananalo. Pero makikita natin dito kung paano, yung courage, yung tapang, yung kapangyarihan na hawak ni David, sa pamamagitan ng paniniwala niya sa Diyos na sinasamba niya, sa Diyos na pinaniniwalaan niya. Sabi niya dito, umpisan mo natin sa 34. Ngunit mapilit si David, sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan. Dito po kasi, naghahanap na po sila, dahil nga po doon sa ginawa ni Saul, talagang nandoon na po, talagang nag-iiba na po yung kanyang flow, doon sa panuntunan ng Diyos para sa bayan ng Israel. Kaya nga po ang nangyari dito, naghanap na po sila, at pinapunta po ng Diyos, si Samuel, sa isang pamilya, At dito po, at makikita natin dito sa verse na to, sa 7 magkakapatid, hindi ine-expect ni Samuel
na ito pong bunsong anak ang siyang magiging susunod na hari. At makikita natin dito yung tapang ng bata. Ngunit mapilit si David, sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko'y tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteong iyon pagkat hinamak niya ang hukbo ng Diyos. So ganito po mag-isip, no? Ganito siya mag-isip. Ganito mag-isip ang batang si David. At makikita natin dito, punong-puno siya ng tapang, punong-puno siya ng courage, punong-puno siya ng power and strength dahil alam niya kung ano yung tinatayuan niya. Ano bang mga klaseng Goliath ang kinakaharap natin ngayon? No? Kaya nga pinasok ko kung ano yung ibig sabihin ng faith and belief. No? Ano ba yung mga Goliath na kinakaharap natin ngayon? Na sinasabi ng mundo na hindi mo kaya yan. Na eto lang, eto yung natapos mo, eto yung alam mo, nag-uumpisa ka pa lang, marami ka pang dadaanan. No? Ang nakita ko po dito kung anong experience meron si David, kung paano niya ilaban ang mga inaalagaan niyang tupa. No? Paano niya ito, no? Paano niya iniingatan yung mga tupang ipinagkatiwala sa kanya. At makikita po dito, ilalaban niya ng patayan. Ang sabi niya dito. So, ituloy po natin. Mapapatay ko rin po ang Philistines pagkat hinamak niya ang hukbo ng Diyos. Hallelujah! Nabuhay. Idinugtong pa ni David ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Philistine yun. So ganito po ba yung mga dinideklara natin sa araw-araw nating mga buhay? Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga kinakaharap natin, dumarating yung punto na di-discourage tayo, pero ang ito po ay isang inspirasyon na sinabi ni David. No? Ang sabi niya dito, no? Idinugtong ni David ang ng Diyos nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteong yun. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya, patnubayan ka nawa ni Yahweh at ipinasot niya kay David ang kanyang kasuotang pagdigma at helmet at ang baluting tanso. Pagkatapos, isinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit hindi siya halos makahakbang pagkat hindi siya sanay sa ganung kasuotan. At dito po sa verse, hindi ko po gagamitin ang mga ito. Sabi niya dito, at hinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato na sasapa at isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Makikita natin dito, no? Binigyan po siya ng kasuotang pandigma, no? Para po, physically, nandoon yung protection ng kanyang katawan. But, kumpiyansa si David, no? Kumpiyansa siya, no? Kaya nga po, ang ginawa niya, hinubad niya yon, no? Anong ginawa niya? Kung anong meron siya, kung anong alam niya, na yon ay tama, sa harapan ng Diyos, yun ang mga ginamit niya. Hallelujah! Ano ba yung hawak-hawak natin ngayon? No? Ang hawak-hawak po natin ngayon, no, sa buhay na to, bilang isang mananampalataya, ano man yung mga kinakaharap na mga Goliath sa buhay natin, ano ba yung mga hawak mo ngayon? No? At paano mo malalaman, doing the right thing, paggawa ng mga bagay, tamang bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano-ano ba yung mga hawak mo ngayon? Kaya nga po, preaching in the kingdom of God, no? Sabi na, not in words but in power. No? Makikita natin doon yung katuwiran. Kapag po ang bawat isa sa atin ay lumakad ayon sa katuwiran, ayon sa kabanalan ng Panginoon. Hallelujah! Makikita po natin doon yung pagsama ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, katulad ni David. Makikita natin doon, anong meron siya. Kung ano yung meron siya, yun ang ginamit niyang sandata para mapatumba niya ang Goliath na kinakatakutan nung panahon na yun. At makikita natin dito in verse 45.
Diyan po tayo sa verse 45. Sumagot si David, ang dala mo'y taba, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinamak. Amen. Sabi niya doon, ano ba? Sabi niya, sumagot si David, ano ba ang dala mo? Taba, sibat at balaraw. Pero isa lang po ang sinabi ni David, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. So makikita po natin doon yung full trust, yung full faith ni David, na sa kabila na eto yung taong kaharap niya, no, talagang kung sa kanyang physical na laban, talagang talong-talo siya. Pero makikita natin doon, no, kung paano niya tinayuan kasama ang Panginoong Jesus sa battle na kinakaharap niya. It's same po sa bawat isa sa atin, no? Sa bawat laban ng buhay, kapag kasama mo ang Panginoon, hallelujah. Katulad po ng pinanggit ko kanina sa Isaiah chapter 41, verse 10, no? Sasamahan po tayo ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, no? Kasama po natin siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi po no Sam Rainer, sabi niya dito, confidence is the state of being certain, no? Sabi niya dito, pastor should preach boldly and lead confidently. The foundation of scriptures give this assurance, but when church leaders begin to rely on their own abilities, arrogance builds, especially when the church grows. Arrogance is the catalyst for building your own kingdom instead of God's kingdom. Ang sabi po ni Sam Rainer, no, ang sabi niya dito na kailangan daw po, no, meron tayong confidence katulad ni David, yung tiwala sa sarili. Ano man yung estado, ano man yung mga meron ka, ano ba yung natapos mo sa pag-aaral, ano bang meron ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, anong klaseng tao ka, no? Sabi niya dito, kailangan daw po na magkaroon tayo ng lubusang tiwala sa sarili natin, especially when it comes po, no, sa paglilid po, no, doon sa plano ng Diyos para sa atin, no? At sabi niya dito, pastor should preach boldly and lead confidently. Sabi niya dito, ang mga lingkod daw po ng Panginoon kailangan ipahayag, no, ng may tapang, mag-lead, no, confidently, no, ng may tiwala, no. Sabi nga po, katulad po, no, nakita natin kanina si David, no, dahil kumpiyansa siya kahit anong mangyari, ipaglalaban niya kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. Amen. Hanggat dala-dala mo ang salita ng Diyos, hanggat dala-dala mo yung panawagan ng Diyos sa iyo, hallelujah. Wala kang dapat ipangamba, kapatid. Nasa right track ka, nasa right path ka. At naniniwala ako, idedirect ka ng Panginoon doon sa tamang dinisenyo ng Diyos sa paglilid mo. Anumang sitwasyon, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa ministry mo, naniniwala ako, no, kapag ang loyalty natin ay nasa banal na spirito, hallelujah, hindi ka magkakamali, kapatid. Amen. Hallelujah. Ginagamit po yung mga tao sa paligid natin, of course, no? Pero isa lang po, no, ang natutuhan ko, no, kailangan magkaroon po tayo ng tamang loyalty sa banal na Espiritu Santo, dahil hindi po tayo magkakamali sa lahat ng mga desisyon at gagawin po natin sa buhay natin. Amen. Sabi niya dito, but when church leaders begin to rely on their own abilities, kapag daw po, no, ang bawat leader, no, sambahayan o whatever man yan, begin to rely, nagsisimula na mag-rely siya sa sarili niyang abilities, no, arrogance builds especially when the church grow. Kaya nga po dito, napakahalaga po, no, sa atin, no, sa lahat po ng mga believers, sa lahat po ng mga sumusunod po sa ating Panginoong Jesus, katulad ni David, kailangan malinaw sa atin. Meron po tayong tamang ugnayan mula sa Diyos. Saan po? Sa pamamagitan po ng ating pananalangin. At kapag tayo po ay full trust
No, nakikipag-covenant po tayo sa harapan ng Panginoon. The fruit of the Holy Spirit, yan po ang makikita sa atin. Amen. Magpo-flow po ang lahat ng yan. Sabi nga po ng salita ng Diyos, the abundance of the hearts, the mouth speaks. No? Kung ano yung nilalaman ng puso mo, lalabas po yan. Lalabas po yan, magmamanifest po yan. Arrogance is the catalyst for building your own kingdom instead of God's kingdom. Sabi niya dito, ang pagmamataas daw po, ang siyang nagtutulak para gawin ang sarili nating kaharian instead of God's kingdom. Sabi niya dito, first John chapter 5:4, the Lord continuously births faith in the yielded in every believer. So ang Panginoon po ay pinagpapatuloy niya kung ano man yung nasimulan na pananampalataya sa atin, at ito po ay nagiging pundasyon po ng bawat believer. No? Faith is to remain humble and teachable. Amen. Ito po yung karakter po ng Panginoon. Ito po yung pagkatao ng Lord. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, no? Makikita natin doon yung pagiging humble niya. Ano man yung mga nagpagaling siya ng may karamdaman, nalathala siya, naging famous siya sa kanyang ministry. No? Pero makikita natin doon kung paano siya, yung kababaang loob. No? Paano siya namuhay na may kababaang loob. No? Kaya nga po, ito yung kailangan nating bantayan sa buhay natin. No? Sabi nga po ng isang nagme-mentor sa akin, no? Kailangan lahat ng iyong gagawin for God's glory. Amen? Lahat ng mga ginagawa natin, actually, wala pa nga po tayo sa 1/4 doon sa mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya nga sabi dito, wala po tayong dahilan para ipagmalaki ang lahat ng yan. Amen? Tayo po ay ginagamit lamang po ng Panginoon para po ipahayag yung kanyang gospel dito sa planet Earth. At naniniwala po ako, pagharap natin po sa harapan ng Panginoon, kung yung ginawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon, doon na po papasok yung reward para sa atin. Kaya nga sabi niya dito, faith is to remain humble and teachable. Matutuhan po meron po tayong puso, yung pananampalataya daw po, ito po ay nagbe-build sa atin, na nagiging humble ka, marunong kang makinig, marunong kang sumunod, at naniniwala po ako kung ang bawat isa sa atin ay merong ganitong spirito, hallelujah, magkakaroon po ng right harmony. Even in the family, may kani-kaniyang mga role na ginagampanan. Even in the church, meron pong kanya-kanyang role na ginagampanan. Sa government natin, merong mga kanya-kanyang role na ginagampanan. At makikita po natin dito, kung sino yung merong mga gifts na nag-ooperate, kung ito po ay pagsasama-samahin, nagkakaroon po ng magandang harmony, nagkakaroon po, at ang resulta nito, hallelujah, nagkakaroon po ng matinding impact sa iglesia. Hallelujah. Amen. Sabi po nung isang preacher na i-share po sa akin, paano daw po makikita ang iglesia ay nasa tamang path kapag daw po ang flowing ay evangelism and discipleship. Thank you, Lord. Hallelujah. Nasa tamang right track po tayo sa ginagawa natin sa kaharian po ng Panginoon. So kanina po tinukoy natin yung pananampalataya. Ito po ay ibinigay ng Lord na maging panukala natin. Madalas, meron tayong mga bagay na sinasabi natin, oo, okay na yan, naniniwala naman ako di ba? Naniniwala ako kung ano yung sinasabi mo. Pero po, ang matindi dito, makikita, naniniwala ka nga. Pero yung ginagawa mo ay hindi nakaakma doon sa pinaniniwalaan mo. Kaya nga po dito, makikita natin dito, hindi pareho ang kahulugan ng pananampalataya at paniniwala. Ang pananampalataya, hindi mo pa nakikita. Pero dinideklarahan mo na mangyayari at magaganap sa buhay mo. Amen. Andito po, sa belief. Belief is a human decision we must take. So, ito daw po, yung paniniwala daw po, ito daw po ay isang desisyon ng isang tao na kailangan niyang gawin and continue to make against all that thrown at us. Dito na po pumapasok. Kapag, may isa sa mga buhay natin na dinesisyon natin, bakit po minsan nagkakamali tayo? Amen? Bakit may mga instance na sa huli, iniisip natin, parang hindi tama. Kasi nga po, belief is a human decision we must take. Doon na po pumapasok na nanahan tayo sa sarili nating kakayahan. Nanahan tayo kung ano
mga bagay na tama sa harapan ng Panginoon. At dito, belief is a human decision we must take and continue make against all that thrown to us. No, kaya nga po ang nangyayari. Kaya nga 'di ba sabi, inisip mo, tapos eto, kapag hindi nag-materialize, makikita natin doon, 'di ba? May mga decision tayo, nasa huli ang pagsisisi. Sabi ng mga tao, no, mga maririnig natin po 'yan. No, kaya nga po napakahalaga po na lahat ng mga ginagawa natin sa buhay natin. Belief is a product of the mind. Hallelujah! No, ang paniniwala daw to ay produkto ng ating kaisipan. Kaya kung if ever na hindi tayo aware sa lahat ng mga iniisip na lahat ng mga sinasabi, no, ng ating mga kaisipan na hindi nanggaling, no, sa Panginoon, ang dami pong nasasayang na pagkakataon. Sabi niya dito, belief is a product of the mind, but faith is not. Subalit ang pananampalataya ay hindi po. Dahil ang pananampalataya, ito po ay regalong mula sa Diyos na tinanggap ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Faith is a product of the Spirit. Hallelujah! Ang pananampalataya ay produkto ng banal na Espiritu. Amen! Kaya nga po, hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang yan. Kaya nga po, lahat ng ginagawa natin, ikaw ay merong confidence, may kumpiyansa ka sa sarili mo, na tama ang dinadaanan mo, tama ang ipinaglalaban mo, dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! At naniniwala po ako, no? Katulad ni David, kung ano yung meron mo, kung ano yung meron ka, yan yung stand mo, yan yung paniwalaan mo, yan ang gamitin mo sa laban na tinatahak mo ngayon. Hallelujah to the King. The mind interferes in the process of faith more than it contributes to it. Sabi niya dito, ang isipan daw po natin ay nagiging proseso ng ating pananampalataya, no? Kaya nga po kanina sabi ko, ang bawat isa sa atin may panukalang pananampalataya na inilagay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, sa decision making na ginagawa po natin, tao na po ang namimili dyan. Kaya po napakahalaga sa atin, no? That we are aware, no? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, no? Sa lahat ng mga gusto nating gawin, napakadali pong magdesisyon. Ang kailangan lang po natin, no, malinaw ang lahat ng mga hakbang na gagawin natin. No? Kaya nga po napakahalaga ng Galatians na sinasabi niya, the fruit of the Holy Spirit. No? Magre-reflect po at magre-reflect po yan sa buhay ng bawat isa sa atin. To have faith in the worst of times will no doubt requires us to silence or at least quiet of the mind. Sasabi niya dito, ang pagkakaroon daw po ng pananampalataya minsan ay napupunta sa hindi maganda. No? Pag napupunta sa hindi maganda, nagkakaroon ka ng doubt. Sabi niya dito, kung meron man daw po sa instance sa buhay natin na nararamdaman natin yung mga ganitong pakiramdam, sabi niya dito, no? Kailangan daw po nating manahimik. Require us to silence or at least quiet yung pag-iisip po natin. No? Kasi po, yung sabi ko nga po kanina, yung belief, nagsisimula po yan, no? Is a product of the mind. Kaya nga po, kailangan kung meron daw po sa instance sa buhay natin, merong mga na-experience tayong doubt, merong mga decision tayong gagawin. Sabi niya dito, kailangan daw po natin kalmantahin yung kaisipan natin. At dito makikita natin yan sa Exodus chapter 2, verse 11 to 15. At nung kasaysayan po ni Moses, nung nagbinata na siya, nalaman niya, natuklasan na siya, isa siya sa mga Israelita. At nakita po natin doon, no, nung malaman niya kung sino siya, amen, meron siyang nakitaan na isang Egyptian na sinasaktan niya yung kalahi niya. Ang ginawa niya, ipinagtanggol niya. Ipinagtanggol niya itong kalahi niya at ang nangyari, napatay niya. At nung time na yon, no, sa susunod na mga verses, makikita natin doon dalawang mga kalahi niya ang nag-aaway. At ito ay kanyang, ang tawag doon na namagitan siya. At tinanong siya nung dalawang kalahi niya, ang sabi niya, sino ka ba? No? Dahil ang alam nila na siya ay anak ng Pharaoh. At makikita natin doon kung ano yung meron si Moses. At makikita natin doon, nung makita niya to, no, ang sabi niya, di ba, ikaw bakit pinatay mo? No? Yung kalahi
siya umalis. At sa kanyang pag-alis, alam niyo po ba ano yung buhay na meron si Moses? Bago niya nakilala kung sino siya, kung sino talaga siya. Sabi nga doon, no? Lahat ng mga pleasure nasa kanya. Lahat ng mga gusto niyang gawin, lahat ng gusto niyang kainin nandun, namuhay siya na may karangyaan. And one day, isang araw, nang matuklasan niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Imbes na dumaban siya, ang ginawa niya, lumayo siya. Sa kanyang paglayo, yun po ay simbolo ng kanyang pananahimik. Gusto niyang magkaroon ng tamang desisyon, yung kanyang kaisipan na mag-isip ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano nangyari? Di mo ba? Umalis siya, lumayo siya, at nung dumating na po yung pagkakataon na tinawag siya ng Panginoon para gamitin siya, mailabas ang kanyang bayan sa Ehipto, siya ang ginamit ng Lord mightily. At makikita po natin doon, napakalaking bagay po ang pananahimik ng ating mga kaisipan. Pananahimik ng mga ating kaisipan, kapag po yan, no, kung ano ay nanggaling sa isip natin, lalabas po yan. Kaya nga sabi niya dito, to have faith in the worst of times will not doubt require us to silent or at least quiet of the mind. No? Ano po ba yung naging resulta sa pananahimik ni Moses? Moses' result of his faith brings Moses had grown physically and spiritually. Sa paglayo po ni Moses, no, nung mangyari yung natuklasan niya kung sino siya, sa paglayo daw po ni Moses, siya po ay nag-grow, no, physically, spiritually. Moses made you ruler and judge. No, sabi niya dito, si Moses po, dahil doon sa kanyang pananahimik, no, tayo daw po ay naging ruler and judge. No, ibig sabihin ng the Hebrew word of judge referred to a deliverer. No, kaya nga po tayo ngayon ay narito, si Moses po ang ginamit ng Lord to deliver us. Amen. Kaya nga po, napakalaging bagay, no, ang pananahimik ng ating mga kaisipan. No, although nandoon, minsan nandoon yung pananampalataya, pero umiiral po yung belief, no, na akala natin, yun na po talaga yung plano ng Diyos sa atin, pero hindi pa pala. No, kaya sabi niya dito, no, Moses received favor, former home in royal court. Hebrews chapter 11:27. Makikita po natin doon. At naniniwala po ako, kapag po kalmante po ang lahat, naniniwala po kasi ako kapag naging kalmante ka at nandun yung bunga ng banal na spirito, magagawa mo po ang lahat. At nagsisimula kang nagtatanong sa Panginoon, ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin sa mga bagay na to? Nagtatanong ka. At etong maganda, nagtatanong ka sa Panginoon, meron ka mga tao na sa paligid mo na alam mo, pwedeng mag-advise at pagkakatiwalaan mo sa mga bagay na gagawin po natin. Napakalaking factor po sa atin na kapag nanahan po tayo sa sarili nating kakayahan, eto po yung mga maidudulot sa atin. No? Kahit gaano, hindi po usapan dito kung gaanong klaseng tao ka. No? Katulad ni David. No? Lahat ng mga physical na lakas na kay Goliath. Pero sa isang iglap, sa isang tirador at isang bato, napatay niya ang kinakatakutan ng panahon na yon. Sa panahon po natin ngayon, David man ang tingin sa'yo. Amen? David man yung tingin sa'yo. Pero sa harapan ng Panginoon, masigit pa sa kay Goliath ang tingin ng Panginoon sa'yo dahil kasama mo si Lord. Amen? Sa lahat ng mga hakbang na ginagawa mo, kapatid, sa lahat ng mga ginagawa po natin, alam ng Lord kung ano yung laman ng puso natin. Alam ng Lord kung ano yung mga bagay na pinaplano natin, na ginagawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba ang meron ka ngayon? Ano ba yung daladala mo? Ano ba yung bit-bit mo? Hallelujah! Hindi po yung sukatan. Ang sukatan ng Panginoon kung ano yung laman ng puso mo. Kasi sabi ng Bible, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung lalabas. Hallelujah to the King. Thank you, Lord.
Sabi niya po dito, to toss away the conflicting sabi niya dito, unusable beliefs of the mind is to be free of human chatter and step close to the divine. So sabi niya dito, meron daw po sa mga isipan natin na kailangan natin paawalan kung ano yung mga beliefs natin. Para lumaya daw po tayo sa mga bagay, kung ano yung ini-instruct ng isip natin, ng mind natin, sa mga paniniwala natin. Kailangan po natin ma-insert sa isip natin ang pananampalataya at ang Espiritu ng Diyos every now and then sa buhay natin ang naghahari at makikita natin dyan sa lahat ng mga gagawin po natin. Hallelujah! Yan po ay nagkakaroon ng magandang resulta, magandang pangitain. Yung original ng plan ng Lord, dinisenyo ng Diyos sa atin, ay lalabas po yan. Hallelujah! Sa lahat po ng mga gagawin po natin. Sabi niya dito, faith does not fill in the cracks, fear or will. Faith is an attitude of accepting of not knowing. Knowing does not create faith, and knowing does. Sabi niya dito, ang pananampalataya daw po ay hindi nasusukat kung alam mo na to. Amen. Nasusukat daw po ito doon sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, na hindi mo pa nagagawa. Yun daw po ang totoong pananampalataya. Amen. So, minsan po sa atin, merong mga instance sa buhay natin, kung ano yung nakikita natin, aakala natin yun na. Pero hindi mo pala nakikita yung mga bagay na unseen, behind the scenes. Doon po kumikilos at gumagawa ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabi niya dito, we can believe an abstract truth, but as a result of our mind, of our human limitation, beliefs come and go, but the real faith is not to figure. Ang pananampalataya daw po natin, kahit anong mangyari, hindi pwedeng magbago yan. Pero, ang paniniwala po, may possible yan na magbabago. Amen. Beliefs come and go. Naniniwala ka ngayon, meron naman pupunta. Ay, oo nga. And then, may pupunta na naman. Sabi daw, beliefs come and go. May naniniwala kayo, tapos sa mga susunod na araw, hindi. Pero daw po, ang totoong pananampalataya, kailanman ay hindi magbabago, anuman yung ini-stand mo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay mula sa Diyos, ang pananampalataya ay produkto ng banal na spirito na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya dito, real faith is not a statement of beliefs, but a state of being. Ano man yung kalalagayan mo ngayon, ito yung paniwalaan mo, ang pananampalatayang tinanggap mo kapatid, ay yan ay mula sa Diyos, yan ay regalo mula sa Diyos, nasa sa iyo ang banal na spirito, kaya ikaw ngayon ay malayang nakakagalaw sa harapan ng Panginoon, at ang iyong kalagayan ngayon, ang panukalang ibinigay ng Diyos sa iyong pananampalataya, ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah to the King. So, patapos na po tayo sa pinakalas po natin. Sabi niya po dito, the next time you find yourself in spiritual crisis, sabi niya dito, may advice attached to a value to it, positive and negative. Release your beliefs for the time being and not labor at bringing them into, sabi niya, congruity with the crisis. Have faith that whatever is happening to you now will be neither lost nor forgotten, but witnessed and acknowledged in the fullness of its truth with the time and maturity. All that verse light will be made clear. So sabi niya po dito, gusto ko po itong huli. Why time and maturity, all that verse light will be made clear. So dito po, kapag po yung nangibabaw sa atin, yung pananampalatayang mula sa Diyos, yun po ay pumapasok po sa atin, dumadaloy na po yung product ng banal na spirito sa buhay natin. At dumarating na po yung pagkakataon, dumating na po ba sa buhay natin, na iniisip natin na, ito ba, Panginoon, ang plano mo para sa amin? At naniniwala po ako, bawat isa sa atin, katulad ng sinabi ko nung last preaching ko po, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, nagkaroon na po tayo ng impartation of the Holy Spirit.
na nangungusap, na naghahari, pinaghaharihan po tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sa final po, at the end po, ng buhay natin, ang loyalty po natin ay hindi nakadepende kung kanino pa man. Ang loyalty po natin ay nakadepende sa banal na Espiritu na siyang nagtuturo, na siyang nagtutuwid sa lahat ng mga bagay na gusto po nating gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Doing the right things, paggawa ng tamang bagay sa buhay natin, it will reflect, sabi nga ng isang kapatid, it will reflect to the next generation. Totoo po yan. Sa bawat pag-stand po natin, kung walang David na tumayo para harapin si Goliath, meron po bang mga judge at mga kings na magre-reign sa Old Testament? May Solomon ba na mag-rise? Ano po ba yung tangan-tangan natin ngayon? Sabi kanina, ang pananampalataya natin ay hindi naka-measure anong klaseng tao ka. Anong buhay na meron ka? Mayaman ka, middle ka, o kasama ka doon sa lowest na sinasabi ng government. Hindi po yun ang sukatan. Ang sukatan po dito, gaano ba katotoo ang pananampalatayang tinanggap mo sa buhay mo. At ngayon ay pinaghaharian ka ng mga bagay na kapaloob ayon sa kalooban ng Panginoon. At naniniwala po ako, the fruit of the Holy Spirit, sinasabi ng Galatians, ito po ay magmamanifest. Ito po ay lalabas sa buhay ng bawat isa sa atin. May instance sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng fear, nagkakaroon tayo ng doubt, madalas, wag po nating, hayaan. Yung belief natin ay doon po tayo magpatianod. Kailangan, kung meron man sa instance sa buhay natin, meron tayong mga bagay na mga doubt, meron tayong mga questions, ayahan natin na patahimikin ang ating belief na to upang ito ay ma-turn sa pananampalataya na nanggagaling sa Panginoon. At naniniwala po ako sa lahat ng ating mga ginagawa, kapag ang loyalty po natin ay nasa banal na Espiritu, hallelujah, hindi po magkakamali ang bawat isa sa atin. Hallelujah. We worship your name, O God. Sige po, tayo lahat ngayon ay magpasalamat. Thank you, Lord. We worship your name. We glorify your name. Sige po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa ating pong pinag-aralan sa umagang ito, doing the right thing, paggawa ng tamang bagay sa ating mga buhay. Katulad po, lahat ng mga Bible character na nabanggit ko sa buhay ni Zacchaeus, nakita natin, yung tamang desisyon niya, na makita ang ating Panginoong Jesus, at nakita ng Lord, talaga nakita natin din yung kanyang pagpapansin para mapunta ang ating Panginoong Jesus sa kanilang tahanan, at dumating yung pagkakataon na naibigay ang pera sa mga dukha. Napakagandang bagay na desisyon na kanyang ginawa sa buhay po ni Moses, sa kanyang pananahimik, hanggang nakita niya ang panawagan ng Diyos. He is already, preferred na po siya sa mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa buhay ni Haring David, ano ba yung dala-dala mo ngayon? Ano ba yung sukatan ng alam mo sa pananampalataya? Ano ba ang sukatan ng paniniwala sa iyo? Sa ating pinag-aralan about faith and belief, ang paniniwala, ito po ay nanggagaling sa kaisipan ng tao. Kaya nga po, ang paniniwala kapag nanggaling sa kaisipan ng tao, ang posibleng nakikita nating mangyayari, may mga desisyon, na nangyayari na hindi nakaakma ayon sa plano ng Diyos. Subalit ang pananampalataya, ang sabi niya doon, you have full of confidence. Believe, trust, fidelity, faithfulness.
na dapat naghahari, nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang isipan, ang paniniwala ay produkto ng isipan, may mga instance dyan kapatid, na may mga bagay tayong ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon. But when faith is arise, doing the right things, you have faith, confidence, belief, fidelity, and faithfulness na makikita, magmamanifest po sa buhay ng bawat isa sa atin. At makikita natin that God is moving powerfully in our life. Thank you, Father. Hallelujah to the King. Ano ba yung hawak-hawak mo ngayon? Hindi usapan ngayon kung anong klaseng tao ka, may pinag-aralan ka, may average ang iyong kaalaman. Ang panukala dito, kapatid, gaano ba katindi ang pananampalataya mo para hindi magamit ang buhay mo for the glory of God? Thank you, Father. Hallelujah. Sharabakanda rebesiko robokondo sika yaraba. Yarabasika rababa. Shanda rabasika. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Yamang tayo po ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang tinanggap natin. I-receive mo ngayon, kapatid. No? Pinaghaharian ka ng Diyos ng kabanalan. Just receive it. Pinaghaharian ka ng Diyos ng kagalingan, pisikal at spiritual. Just receive it and declare it. Pinaghaharian ka ng Diyos ngayon to rule, to reign, to dominate in this earth. Ano bang meron ka ngayon? The dominion na ibinigay ng Diyos. I-claim mo. Believe it through your faith and marireceive mo po ang lahat ng ito. Pinaghaharian ka ng Diyos ng tapang. Just receive it. Pinaghaharian ka ng Diyos ng shalom. Hallelujah. Rabakanda, rabasika, rabakanda. Pinaghaharian ka ng Diyos ng kabanalan at ng kanyang katuwiran for His kingdom. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Just receive it right now. Hallelujah. Sa inyo yung mga tahanan. Ano bang meron ka ngayon na tangan-tangan mo? Sabi ng Lord, just do it. Kung alam mo yun ang tama, kapatid, gawin mo for His glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Just receive it right now. Thank you, Father. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Tanggapin mo ngayon ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. The love of the Father, just receive right now. Na magkaroon ng impartation ng pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ng Hari sa iyong buhay right now. Receive the favor from the Lord. Just receive it right now. I declare and decree right now, the favor of the Lord ay maghahari sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Father. We give you glory. We give you praise, Lord God. Dinideklara po namin, Ama, sa umagang ito, we are blessed, we are highly favored, we are rich in Christ, we are strong, we are the beloved of Christ, we are the righteousness of God. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody will say, Amen and Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. You are all blessed po. Thank you, Lord.